at sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Living Differently. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 6 verses 5 to 9. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord has regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Teaching number 1, God judges corruption at the right time. Pinapakita sa kwento ni Noe na malinaw na nakikita ng Diyos ang kalagayan ng mundo. Hindi siya bulag sa kasamaan, katiwalian at masasamang intensyon ng puso ng tao. Maaaring mukhang matagal bago kumilos ang Diyos, ngunit may tamang oras siya para sa kanyang pag-uupong. Teaching number 2, by faith, Noah lived a godly life in ungodly world. Si Noe ay napapaligiran ng mga taong gumagawa ng masama, ngunit pinili niyang sumunod sa Diyos. Hindi siya nagpadala sa impluwensya ng karamihan. Pinapakita nito na posible pa rin mamuhay ng tama kahit mali ang takbo ng mundo. Teaching number 3, Noah found favor in the eyes of the Lord. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dahil perfecto si Noe, kundi dahil siya ay may pusong handang sumunod at magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng pag-uhukom, pinili ng Diyos na iligtas si Noe at ang kanyang pamilya. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-uhukom, kundi Diyos din ng biyaya at kaligtasan para sa mga taong lumalakad kasama niya. Application number 1, speak about the righteous judgment of God. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo magsabi ng katotohanan na ang Diyos ay makatarungan at banal. Application number 2, stand out by living differently for God. Tulad ni Noe, hinihikayat tayong mamuhay ng naiiba sa takbo ng mundo. Hindi kailangang sumunod sa maling uso, maling gawain o maling values para lang makisabay. Ang pagiging kakaiba bilang Kristiyano ay hindi kahinaan kundi patunay ng pananampalataya. Application number 3, stay under the favor and protection of God. Ang tunay na seguridad ay hindi nagmumula sa mundo kundi sa Diyos. Kapag pinili natin sumunod sa Kanya, nilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng Kanyang paggabay at proteksyon. Tulad ni Noe, maaaring makaramdam tayo ng pag-iisa o hindi pagkakaintindihan, ngunit sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo manatiling matatag at ligtas sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.